Tuluyan ng na-isolate ang Canlaon City matapos mawasak ang mga tulay kabilang ang mga nasa National Highway. Sa videong kuha ni Reynan Larida makikita ang mga nakabarang mga bato at debris sa mga kalsada. Dahilan upang lumihis ang agos ng tubig patungo sa mga kabahayan at maging hindi madaanan ang mga access road. Kasalukuyang hiwalay at hindi madaanan ang mga barangay Panubigan at Mabigo dahil ang tanging natitirang footbridge ay delikado ng tawirin. Nasira rin ang mga kalsada at tulay sa lungsod matapos gumuho ang mga bato mula sa bulubundukin na nagdulot ng pagkaputol ng kuryente at komunikasyon. Ayon kay Seth Bariga, Information Officer ng Canlaon City Emergency Operations Center, simula pa noong Lunes ng gabi ay wala ng supply ng kuryente at patuloy pa ring putol ang komunikasyon. Matinding pagbaha ang tumama sa lungsod, nagpalubog sa maraming lugar at nag-iwan ng mga bato, punong nabuwal, poste at iba pang debris. Daan-daang residente ang inilikas bago pa man tumama ang bagyo bandang kalagitnaan ng umaga noong Martes. Ayon sa local government unit, kailangan pa rin ng lungsod ang malinis na tubig, kuryente, komunikasyon at pagkain. Hindi pa rin madadaanan ang Binalbagan Bridge, Inyawan Bridge, Mount City Bridge, Sitio Alibaybay Bridge, Barangay Malaiba Bridge at Barangay Bayog Bridge. Nangako naman ang Negros Oriental Government na magpapadala agad ng tulong. 2 team mula sa PDRRMO ang ipinadala sa lungsod para sa assessment at clearing operations. Sa kabila ng tuloy-tuloy na ulan, wala pa rin naitalang lahar flow mula sa Mount Canlaon. Ang lungsod ay inilagay sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal No. 4 nang tumama ang bagyong Tino sa hilagang bahagi ng Negros Island. Samantala, 6 na individual ang kumpirmadong nasawi habang marami pa ang nawawala sa gitna ng pinsalang iniwan ng bagyo. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.